Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, and welcome back. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Mababaliktad ang sitwasyon dahil ang matapang na si Miguelito sa bandang huli ay kukuyugin ng taong bayan. Kung paano nangyari ito ay sabay-sabay nating abangan sa dulo ng bidyong ito. Matapos makalaya ni Counselor ay dumiretso siya sa bahay ni Tinding para sabihin na nasa ospital ngayon si Ponggay at dahil may nagtangka umano sa buhay nito. Kinabahan naman si Tinding at sigurado siyang ang mga gerero ang nag-utos para patahimikin si Ponggay. Aniya, kinakailangan nilang maprotektahan si Ponggay dahil mahalaga ito sa kanilang laban at marami itong nalalaman na tuluyang magpapabagsak sa mga gerero. Sa kabilang banda, tinawagan na ni Ben ang kanyang asawang si Gina para sabihin na huwag hayaang makaalis si Tanggol sa kanilang bahay. Kinakabahan si Gina at pinayuhan si Ben na huwag nang ituloy kung anuman ang binabalak nito. Ngunit desidido si Ben at sinabi na ito na ang pagkakataon nilang makapagbagong buhay at maipaghiganti si Supremo. Maya-maya pa ay dumating na si Miguelito kasama ang mga pulis. Agad niyang ipinwesto ang kanyang mga tauhan upang masigurong walang makakatakas ni isa man sa mga kasamahan ni Tanggol. Nakiusap si Ben na tatawagin niya lang ang kanyang asawa at huwag munang magpapaputok. Ngunit hindi tumupad si Miguelito sa napag-usapan at sa halip ay ipinahamak niya si Ben sa mga tauhan upang wala nang maging sagabal pa. Sumigaw ng malakas si Miguelito at nagbanta na wala na silang kawala dahil napapalibutan na sila ng mga ito. Nagulat si Tanggol at napatanong kung paanong nalaman ni Miguelito ang kanilang pinagtataguan. Mabilis namang kumilos si Ramon at inilayo ang kanyang mga kasama upang iligtas ang mga ito mula sa tuluyang kapahamakan. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nagpaulan ng bala ang mga kapulisan. Bumangon si Ramon at gumanti ng putok upang pigilan ang paglusob. Sa kalagitnaan ay biglang lumabas si Gina at tarantang-taranta, walang buwang sa nangyayari. Sa isang iglap ay tinamaan siya ng bala at bumagsak sa harap ng lahat. Nagulat si Tanggol at nakita niya si Ben na umurong at hindi makapaniwala. Doon niya napagtantong tiniraydor siya ni Miguelito. Galit at pagsisisi ang bumalot sa kanya. At sinabing nagkamali siya at hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang mga gerero na puro pansariling interes lamang ang iniisip. Sa kabila nito ay hindi umatras si Tanggol at sumugod siya palabas ng bahay. Sinalubong niya ang mga tauhan ni Miguelito at isa-isang pinatumba. Ngunit sa kalagitnaan ng bakbakan ay nadapbisan sina Bulldog at Thanos. Kaya naman mas lalong nag-alab sa galit itong si Tanggol. Kasama ang kanyang papa ay magkasabay silang lumaban. Hanggang sa dumating na sa punto na iilan na lang ang natirang mga tauhan ni Miguelito. Dito na naduwag si Miguelito at sinabi na tumakas na sila. Ngunit hinarang siya ni Tanggol at tinanong kung saan pupunta. Sisigurduhin niya umanong hindi na ito makakauwi ng buhay. Kaya naman dito na magkakaroon ng habulan sa kalsada hanggang sa makarating sila sa mga taong nagpoprotesta. At dito kinuyog si Miguelito. Hindi niya nagawang magpaputok dahil naubusan siya ng bala. Dito dinampot ni Tanggol si Miguelito at iniharap sa taong bayan at sinabi na oras na. Tapos na ang paghihintay at ang panahon ng kadiliman dahil natalo niya na itong si Miguelito. At dito papasok si Commissioner para patotohanan ang mga sinabi ni Tanggol. Ibig sabihin lang nito, si Tanggol na ang papalit bilang mayor kay Miguelito. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.